Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Parusa sa online piracy. Alamin. Maraming Pilipino ang mahilig manood ng mga palabas sa sinehan, lalo na kung ang bida rito ay ang kanilang mga iniidolo. Pero para sa ilan na nais makatipid sa mga pirated copy sa social media o anumang online space kumakapit upang makanood lalo na dahil mas accessible ito. Pero ang illegal na pagbivideo ng palabas o pagpoproduce nito at pagpopost sa social media ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Ano nga ba ang parusa para sa tinatawag na online piracy? Alamin sa report na ito. Minsan ba lumabas na rin sa feed mo ang mga link na magdadala sa'yo sa kopya ng isang palabas na pwede mo nang panoorin online habang pinapalabas pa ito sa mga sinehan? O hindi naman, iyong mga palabas na mapapanood lamang ng may subscription ay libre mo nang napapanood sa ilang mga piling website. Bagamat unti-unting nagiging tila normal na content at sistema sa digital age, ang mga gawaing ito ay mariing ipinagbabawal ng otoridad. Ang mga kopya kasi ng mga palabas na showing pa lamang ay tiyak walang pahintulot ng may-ari ng movie rights nito. Kaparehas lang ito ng sistema ng pagbebenta ng mga CD o DVD, laman ng mga nasabing palabas sa mga palengke at pamilihan. Mas pinadali lang ito ng teknolohiya dahil mapapanood na ito sa kanya-kanyang mga cellphone sa pamamagitan ng ilang mga site. Anuman ang paraan, ito ay pagnanakaw sa karapatan ng may-ari ng intellectual property ng mga nasabing materyales. Ang gawaing ito ay tinatawag na piracy at isang uri ng copyright infringement. Ayon sa batas, ang mga nag-ooperate ng ganitong site na nagpapalabas ng pirated materials ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Maaari itong makulong ng 1 hanggang 3 taon at magbayad ng multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos para sa unang offense. 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong naman at multa mula 150,000 hanggang 500,000 pesos ang ipapataw para sa ikalawang offense. Habang 6 hanggang 9 na taon na pagkakakulong at 500,000 hanggang 1.5 milyong piso na multa ang ipapataw sa may sala para sa ikatlo at mga susunod pang offenses. Para sa mga ilang nagtatanong kung maituturi bang paglabag ang pag-share ng mga illegal na link na ito o ang panonood ng mga illegal na streaming na bukas sa publiko sa social media, walang kaparusahan na maaari itong kaharapin dahil sakop lamang ng batas iyong mga nagpo-produce ng mga link at materyales na ito. Ngunit kasalukuyan pa rin itong isinusuri ng mga eksperto at mambabatas. Gayunpaman, mabuti nang i-practice ang pagpapanatili ng integridad. Gayon din ang pagsuporta sa industriyang ito, lalo na sa ating local film industry. Parusa sa mga ospital na tatanggap muna ng deposito bago tumanggap ng mga emergency patients. Alamin, karapatan ng bawat individual na maka-access sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa panahon ng emergency. Kaya pumapaloob sa batas ang pagbabawal sa mga ospital o klinik na humihingi ng deposito o advance payment mula sa mga pasyente bago ito tanggapin. Aplikado ito sa mga pasyenteng kinakailangan ng emergency needs o nasa agaw buhay na sitwasyon, pati na rin ang mga buntis. Ang mga maaaring pananagutan ng mga ospital kung sakaling lumabag. Alamin sa report na ito. Sa tuwing may nararamdaman na sakit ang isang individual, mga ospital ang pangunahing pinupuntahan ng marami upang magpakonsulta. Gayon din, kung kinakailangan ng hindi inaasahang medical emergencies, ay walang pag-aalinlangan na sa ospital ang laging pinupuntahan. Kaya naman sa mga sitwasyon na seryoso, o ang isang tao ay kinakailangan na ng atensyong medical o medical emergency, lalo na ang mga life-threatening situation, ay dapat maka-access agad sa mga ospital. Nakapaloob sa Republic Act No. 10932, ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law. Ipinagbabawal sa mga ospital ang paghingi ng deposito o anumang uri ng advance payment sa mga emergency cases na pasyente, tulad ng life-threatening o magdudulot ng permanent disability, bago ito bigyan ng paunang medical treatment.
Kabilang din sa batas ang sitwasyong kailangan ng mga anak ang isang buntis ay dapat mabigyan na rin agad ang atensyong medikal. Ang sino mang lalabag ay maaaring maharap sa kulong na 6 na buwan, ngunit hindi lalagpas ng 2 taon at 4 na buwan at multa na 100,000 hanggang 300,000 pesos. At kung may existing policy ang ospital na lumalabag sa batas, maaaring maharap ang nag-implementa nito sa 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multa na kalahating milyon hanggang 1 milyong piso. Samantala, kung sakaling walang sapat na pasilidad ang ospital, ay nakapaloob din sa batas na maaaring i-transfer ang pasyente sa ibang ospital kung nasiguro na ang kanyang sitwasyon ay na-stabilize at nakapagbigay ito ng consent. Parusa sa pamumulot ng endangered shells sa mga karagatan. Alamin. Para sa mga mahilig magbakasyon sa mga dagat o iba pang water destinations na marahil ay mahilig ding mamulot ng mga seashells upang gawing souvenir o hindi naman ay ipang-display sa mga tahanan. Pinaalalahanan ng mga ito na maging maalam sa pagpulot o pag-uwi nito dahil ang ilan sa mga seashells ay itinuturing na rare, kaya protektado ito sa batas laban sa pamumulot o pag-uwi nito. Ang maaaring kaharapin na kaparusahan ng sino mang kumuha at mag-uuwi nito. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa higit 7,000 isla sa Pilipinas ay hindi ba ikakailala isa ang bansa sa may mga magagandang karagatan at anyong tubig. Gayon din ay mayaman din ang bansa sa mga yamang dagat, mula sa mga isda at maging sa mga seashells na napapadpad sa mga tabing dagat o dalampasigan. Kaya naman, ang ilan sa atin ay mahilig din mamulot ng mga seashells na maaaring gawing pa-display sa mga tahanan. Bagamat pinapahintulot ito, may umiiral na patakaran na nagpoprotekta sa pabubulot o pag-uwi ng ilang species ng seashells dahil sa tinuturing rare o threatened species. Ayon sa Fisheries Administrative Order No. 208 Series of 2001, ipinagbabawal para sa isang tao ang kumuha o manghuli ng ilang uri ng shells, gastropods, talangka, taklobo, sea snakes at maging abutandig at dolphins. At nakabatay sa Section 3 nito, maaaring maharap sa kulong na 12 taon hanggang 20 taon o multa na 120,000 pesos ang sino mang mapatutunayan na lumabag dito. Kabilang dito ang pag-forfeit sa mga nakuwang species at kung naangkop ay maaaring makansela rin ang fishing permit. Election gun ban. Ipinatutupad na ng COMELEC. Parusa sa mga lalabag. Alamin. Isa sa mga mandato ng Commission on Elections o COMELEC, kaagapay ang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno, ay ang pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng eleksyon. Kaya sa pagsisimula ng election period, nagsimula na rin ang COMELEC sa pagpapatupad ng mga hakbang tungo sa ligtas na proseso ng halalan. Isa na nga riyan ang nationwide election gun ban. Ano nga bang nilalaman nito at ano-ano ang mga parusa sa lalabag dito? Alamin sa report na ito. Bilang paghahanda sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections, unti-unti na ngang naglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong election period. Nagsimula na nga yan sa pagpapatupad ng nationwide gun ban na iiral mula January 12 hanggang June 11, 2025. Sang-ayon ito sa COMELEC Resolution No. 11067 sa ilalim ng Section 261Q ng Omnibus Election Code ng COMELEC. Nakasaad dito ng mga otorisadong individual lamang ang papahintulutang magdala ng armas sa loob ng mga petsyang nabanggit. Kabilang dito ang mga regular na miyembro ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Exempted din sa gun ban ang ilang opisyal ng gobyerno, kasama na ang Pangulo, Vice-Presidente, mga senador, kongresista at iba pa. Kasama rin dito ang ilang mga profesional gaya ng mga cashier o tauhan ng bangko na may hawak na malalaking halaga ng pera. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mayroon ng mga itinakdang checkpoint na mag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng bansa para masiguro na naipapatupad ang gun ban na ito. At ang sino mang mahuli na may dalang mga armas, sibilyan man o profesional na hindi sakop ng exemption ng resolusyon na ito ay may karampatang parusa. Maaari itong makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Kung opisyal naman ang pamahalaan ng nahuli, maaari itong maalis sa kanyang posisyon at maaari ring maalisan ng karapatang makaboto. Kung ang nahuli naman ay isang dayuhan, kapag natapos nito ang kulong na inihain sa kanya, ay agad itong ipapadeport.
Usapang pamimili naman tayo sa mga susunod na report. Kaya sa mga manonood nating consumer, makinig at maging maalam sa inyong karapatan para maiwasan na ring maloko at malamangan. Parusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng mga hindi otorisadong sales promo. Alamin, nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI ukol sa mga naglipa ng sales promo na hindi otorisado ng mga kumpanya at ahensya. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga nagkalat ng mga ganitong promo? Tunghayan sa aking report. Pinag-iingat ng Department of Trade and Industry ang publiko ukol sa mga sales promo na hindi otorisado ng mga kumpanyang sangkot at ng DTI. Ayon sa ahensya, mayroong mga kumakalat na mapanghalinang text messages, social media posts, pati na rin mga print materials kung saan ang isang produkto o brand ay sinasabing may mga promo o discount o kaya naman ay nangako ito na may mga benepisyo na hindi naman talaga nakukuha sa produkto. Dahil sa magandang offer, mabilis kumagat ang mga consumer dito. Sa huli, sila pa ang naglalabas ng pera at hindi ito napakikinabangan. Ayon sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang isang sales activity o campaign ay maituturing na peke o mapanloko kung nangangako ito ng higit sa kayang ibigay o gawin ng produkto. Ito ay nasa ilalim ng tinatawag na deceptive, unfair, and unconscionable sales act and practices. At ang sino mang gumawa at nagpapakalat ng mga ganitong promo ay may sagutin sa batas. Maaari siyang makulong ng 5 buwan hanggang 1 taon at pagmultahin ng 500 hanggang 10,000 piso. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Parusa sa hoarding. Alamin, sa gitna ng panahon ng malawakang kakulangan ng ilang mga produkto o shortage na kinakaharap ng bansa, maraming malalaking bodega o pabrika ang kadalasang nahuhulihan pa ng mga sako-sako o bulto-bultong stock ng mga produktong ito. Ang gawaing ito na tinatawag na hoarding na matagal nang pinupuna at pinagbabawal ng otoridad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga negosyanteng sangkot dito? Alamin sa aking report. Maraming malaking bodega o pabrika ang kadalasang nahuhulihan ng mga sako-sakong bigas, asukal at iba pang produkto. Ang gawaing ito ng ilang negosyante, matagal nang pinupuna ng otoridad. Ang ilan kasi rito, smuggled o ipinuslit, habang ang iba naman, inimbak o yung tinatawag na hoarding. Ayon sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act, ang hoarding ay ang pag-iipon ng kahit anong basic commodity na sobra-sobra sa pangkaraniwang kapasidad ng isang inventory. Maituturing din na hoarding ang hindi makatuwirang paglimita o hindi pagbenta ng stock ng mga basic necessity o prime commodity. Ayon sa batas, isa itong uri ng ilegal na manipulasyon ng presyo. Dahil ang pagtatago ng mga produktong ito sa publiko ay nagre-resulta sa pagtaas ng presyo nito. At ang sinumang sangkot sa akto ng pag-hoard ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 5 taon at hindi higit sa 15 taon at pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 2,000,000 piso. Maaari ring ituring na hoarding ang pag-iimbak ng mga produkto, lalo na kung may kakulangan nito sa merkado sa pansariling kapakinabangan. Ngunit, ang kinikilala at pinaparusahan lamang ng batas ay iyong pag-hoard na nakakaapekto sa presyo ng mga produkto sa merkado. PM is the key. Produktong walang price tag, ipinagbabawal. Parusa sa mga gagawa, alamin. PM is the key. Hindi ba isa ito sa mga linya na madalas kasunod ng mga katagang for sale o yung mga post ng mga nagtitinda online? Ang iba sa atin, sanay na dumiretso na lamang sa mga nagtitinda upang itanong ang presyo ng mga bagay na natitipuhan sa post nito. Ngunit, ayon sa batas, mali ito dahil karapatan ng mga mamimili na malaman ang tamang presyo ng mga produktong tinitinda at dapat bukas ito sa lahat ng publiko. Ano nga ba ang batas para sa mga lumalabag dito? Alamin sa aking report. Sa pagdagsa ng mga reseller, mapa-live selling man o mga close group sa social media, mas pinadali na talaga ang pagsha-shopping para sa mga consumer na walang oras pumunta sa mall o mga pamilihan. Ngunit, dahil sa mas malayang transaksyon online, may kanya-kanyang paraan din ng mga online sellers sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. Isa na riyan ang pagpo-post nito kasama ang mga detalye na nais malaman ng mga potensyal na mamimili.
Ngunit, madalas napupuna rito ay ang hindi pagsasama ng mga nagtitinda ng presyo ng mga produkto na kanilang pinopost. Alam ba ninyo na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mga produkto na walang price tag? Nakasaad ito sa RA 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ayon sa Article 81 o ang Price Tag Law Requirement, ang pagbebenta sa publiko ng walang price tag, label o anumang tanda na nagsasaad ng presyo ng produkto ay paglabag sa batas. Sakop ng artikulong ito ang lahat ng negosyo maski ang online. Kaya naman, ang mga katagang PM is the key na madalas nakasulat sa mga posts ay hindi pinapayagan. Required ang lahat ng business owners na ipaalam sa publiko ang presyong tunay, malinaw at updated. Gayun din sa mga pamilihan. Para sa mga produkto na masyadong maliit o hindi angkop na lagyan ng price tag dahil sa katangian nito, dapat ay maglagay pa rin ang may-ari ng listahan ng presyo na malapit sa produkto. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring parusahan ng multa na hindi bababa sa 200 at hindi higit sa 5,000 piso. Maaari rin itong makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. At para sa ating throwback report, babae, arestado sa paggamit ng peking online receipts. Kasong kakaharapin? Alamin. Arestado ang isang babae matapos itong mahuli na bumibili ng mga construction material online gamit ang mga peking resibo. Ano kaya ang kasong kakaharapin ng suspect? Alamin sa aking report. Isang 32 anyos na babae ang arestado matapos mahuling gumagamit ng mga peking resibo sa pamimili ng mga construction material online. Batay sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, bumili raw ang suspect ng mga construction material at binayaran ito sa pamamagitan ng bank transfer. Nang kumpirmahin ng negosyanteng biktima ang mga transaksyon, ay napag-alamang peke ang mga screenshot ng resibo na ipinadala ng babae. Saka po nalaman ng biktima na peke ang mga pinadala niyang resibo nung i-check na nila na walang pumapasok na bayad sa kanilang bank account. At dalian po silang nagpunta sa ating tanggapan upang humingi ng tulong at Naaresto si alias Camille mula sa Pampanga sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Naharap ang suspect na ito sa kasong swindling at estafa na paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, kaugnay ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, depende sa halaga ng kanyang na-scam. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!